Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung collective love reading natin. Hopefully, makuha ko yung energy mo. Kung hindi, okay lang yon. May next time pa naman. Kung gusto mo, pwede kang magpa-personal reading Jing Tarot Reader. Ayan. Search mo lang siya sa Facebook. Ayan. Tsaka mag-comment ka lang sa baba kasi maaari kang mapili ni Madam Jean na mabibigyan ng free na personal reading sa October. Mamimili siya sa birthday niya. Okay, so sana mapili ka. Let's start. So, yung right side will be your side, and then yung left naman is for your person. You do have here the Four of Cups and the Four of Coins, or Four of Pentacles, and then yung person mo naman is the Six of Swords and the Ten of Wands. Okay. So, sa nakikita natin dito, especially the Devil at the bottom of the deck, this could be your connection na parang mali or hindi pwede with this person, especially as you can see, there's a two-person here, pero they are like chained or nakatali, and it feels like yung connection ninyo with this person is hindi pwede. Yan, or bawal. Nakikita natin na ayaw mong isipin tong person na ito eh. Pero kahit anong dumating sa'yo na maybe ibang tao nakakonect, alam mo sa isip mo na yung interest mo ay nandito sa person na ito. So lahat ng inihaharap sa'yo, nakukumpara mo sa person na ito. So, meron tayong nakikita na dumadating sa buhay mo. Pero alam mo sa sarili mo na iba pa rin yung siya eh. Iba pa rin itong past person na ito eh. With the Four of Pentacles, I feel like you're focusing on yourself, on your money, sa pag-iipon, and maybe your stability. Yung person mo, with the Six of Swords, medyo magkaiba kayo ng person na ito, no? Medyo kayo. Maybe, kung ikaw nagpo-focus ka sa pag-iipon, siya naman is maybe nagpo-focus sa paggalaw ng kanyang inipon or ng kanyang pera. Okay, maybe may mga investment siya na pinagpo-focusan niya, pinaglalabas niya yung pera niya for these investments, or business, or kung saan man. But I can see na para mag-grow yung pera niya. May nakikita din tayong mga luho doon. But, sa inyo na person mo, mas ikaw yung mas focus sa pagpapahalaga sa pera. Okay? While yung person is medyo mabilis or ma-open siya sa pera. And anyway, with the Six of Swords, this person is currently moving on sa'yo, sa ending na nangyayari sa inyo. Kasi parang hindi niya kayang i-let go kung sino man ito. But I can see another person here na parang mahirap i-let go, no, para sa person na ito. And pwedeng kasi I can see a child, maybe a baby or a toddler dito, or basta maybe there's children na involved kung bakit itong taon to nahirapan siyang i-let go dahil may mga obligasyon, may mga responsibilidad. Okay? So, ano yung mga nasa isip ninyo ng person mo? Spirit guides, angel guides, ano yung mga nasa isip ninyo ng person na ito? For our collectives, please. For our collectives. Yeah, you're really thinking about money. The Ten of Pentacles is here. And the the High Priestess, and the Four of Swords. And how about yung person mo? Ano ang nasa isip niya?
Queen of Wands is here. One more card. And Ten of Swords and the Ace of Swords. So, yan. Magsimula tayo sa'yo. You do have here the Ten of Pentacles. So, not only pera yung nasa isip mo ngayon, but nakikita mo rin kasi yung situation niya. Like, kung titingnan mo mabuti yung card, your energy here is like you are the man or the woman here. Babae man o lalaki. You're like outside the building, and yung nasa loob is there's 3 people. So, that could be your person, tapos yung person nakakonect niya, and then, yeah, could be children in here. Okay? So, in short, maraming mga nakapalibot sa person mo na naging dahilan kung bakit hindi siya makaalis. And also, I can see dogs in here. So, dogs are like, nagpapakita yan ng loyalty. And pwede na sa isip mo ngayon is like, yung person mo is very loyal doon sa person niya. And medyo mahihirapan na makipag-connect or communicate siya sa'yo kasi alam mo kung gaano ka-loyal itong taong ito. And the High Priestess, maybe nasa isip mo, this is your soulmate. Kaya lang mahirap the Four of Swords. So, talagang ayaw mo na lang na gumawa ng actions sa person ito. Kasi, mahirap. Maybe in the past, pinanalangin mo na magkaroon ng something or chance sa inyo ng person mo. Pero ayaw mo na maging mali yung connection. Okay? By the way, I can hear someone na naliligo. So, I don't know kung nakikinig ka habang naliligo or maybe or someone is using shower or yung pwedeng nagdidilig ng halaman, basta something na nag-i-splash yung water. This could be a reading. Or may nagbukas ng gripo, ganyan. Something na nag-i-splash yung water. Anyway, Queen of Wands is here. So, yung nasa isip ng person mo is may mga obligasyon nga siya na kailangan gawin. Like, ito yung priorities niya. This person, ang nasa isip niya nag-end na yung sa inyo or ayaw mo na, nag-end na talaga at all. Okay? And naiisip ka pa rin ng person mo in a way na gusto niya lang malaman kung okay ka ba? Okay lang ba yung sitwasyon mo? Parang ganon. Maybe this person has a lot of concern for you. Maybe itong person na to is kung kailangan mo ng kausap or someone na magbibigay sa'yo ng advice, especially financially, I'm here for you. So, yun yung nasa isip ng person na ito. So, ano yung emotions ninyo ng person na ito sa isa't isa? Yeah, talagang sa person mo, para sa kanya, parang nag-end na. Kasi wala naman na siyang nakikitang action din mula sa'yo. So, para sa kanya, nakatapos na. Ayaw, wala na. Parang gano'n. So, ano yung emotion ninyo dalawa ng person na ito? Okay, you do have here the Hermit. That's Virgo energy. And also the Emperor, which is also an Aries energy. So, clarify natin, Emperor, Aries, Hermit and the Emperor. You have here the Three of Swords, Justice card. And also, you do have here the Seven of Wands. Okay. So, ito yung pinaka-emotions mo. And how about yung person mo? Ano yung emotion niya for you? The Hierophant. Okay, there's 4 cards. The King of Wands, the Two of Wands, and the Sun, and the Hierophant. Okay, for now, nakikita natin that you are really sad, feeling alone, feeling mo nag-iisa ka. Feeling mo dito sa connection na ito, ikaw na lang yung nag-iisip at nagmamahal sa kanya. Masakit para sa'yo with the Justice card. Kasi there's no more chance kasi ang realidad dito, mahirap ipilit
yung sa inyo. Okay? Especially if there's marriage. And with the Aries energy, with the Emperor, nakikita natin na parang kailangan, ang nasa isip is kailangan ko magmatigas, na kailangan wala lang siya para sa akin, parang gano'n. Kunwari wala lang siya para sa akin because yun yung feeling mong kailangan ipakita at sabihin sa taong to. And with the Seven of Wands, pinipilit mo na lang mag-focus din sa work, sa career, sa kung ano man yung mga nasa harapan mo ngayon. And tanggalin yung person na ito sa pag-iisip dahil sa totoo niya talaga nasasaktan ka. The person that you're dealing with, meron siyang mga plano at ang emotion niya ngayon, actually there's a lot of happiness, there's a lot of positivity with the sun, with the Hierophant. You're dealing with someone who is very mature, very traditional person. Medyo maganda yung connection na meron sa kanya and dun sa mga tao sa paligid niya. And I can see kung may marriage na involved sa kanila ng person niya, nagtutuloy-tuloy. And nakikita natin na maganda yung connection nila ngayon. So, yung person mo, nandyan siya as a friend for you. Pero, yun nga, kung sa connection, kasi feeling niya wala na talaga yung sa inyo. Or, wala naman siyang iniisip na effective yung pagpapakita mo ng Emperor energy dito sa kanya. So, pakiramdam niya, baliwala lang siya sa'yo, maybe nakikita mo lang siya as a friend. So, yun yung pinangahawakan nitong person nito. Pero, of course, nandun yung concern niya sa buhay mo, kung kamusta ka na ba, kung okay ka lang ba. Okay, so what will happen in the future for the both of you? Okay, in the future, you do have here the Chariot, Two of Swords, and Three of Wands, and the Six of Cups. The Lovers and the Fool. This is your person. The Nine of Cups, the Moon, and so ayan yung mga cards in the future. And we do have here the Six of Pentacles, Five of Swords at the bottom of the deck. So, in the future, nakita ko ng desisyon sa'yo na pwedeng may kinalaman sa pagta-travel, paglayo dito sa person na to. I can see you missing your person in the future. Pero, the Six of Cups is here. Andun pa rin yung pag-iisip mo. Masyado ka kasi isip ng isip sa person na to. Kasi mahirap naman talaga siyang kalimutan. And lalo na talagang noon pa man, yung pagmamahal mo sa kanya is talagang hindi naman nabago. Okay, itinago pero hindi nabago. And then yung person na ito is giving dito sa connection niya with his or her person. And nakakita tayo ng mga gift dyan. So may mga regalong natatanggap dito sa bawat isa sa kanila. And they are both giving sa connection na ito in the future. At nakakita tayo ng pagbubunga ng mga pagsusumikap nilang dalawa. This is like success for you, for your person. And could be, I can see a twin flame connection for some of you dealing with your twin flame. What is the message here for the twin flame? Yeah, there's possible ending or separation na nangyayari sa inyo ng person mo. But with the Nine of Pentacles, nakakita tayo dito ng, kasi talagang dapat ang focus ninyo is yung mga kanya-kanyang sarili niyo. Na kailangan i-priority niyo muna yung maging successful ang bawat isa sa inyo. And there's definitely an ending sa connection na ito. Okay, so that's it for now. Thank you for watching. Sana nakarelate kayo, nakaresonate kayo. Please do like and subscribe to our channel. Unicorn Princess Tarot, Madam P TV, Virgo Philippines, Tapit Hapon TV, Water Sign Philippines, Madam P Vlogs, Libra Philippines. I love you all, guys. Thank you for watching and bye-bye.